Nagbukas ang pelikula sa isang maliit na batang lalaki na nagngangalang Nick na lumapit sa kanyang ama, na nagtatrabaho sa kanyang opisina sa bahay. Gayunpaman, agad siyang binalewala at inutusang umalis. Pagkatapos ay pumunta si Nick sa kanyang party sa bahay, kung saan sinabi ng isang matandang lalaki na balang araw ay magiging matagumpay siyang doktor tulad ng kanyang ama. Pagkatapos nito, sinubukan ng bata na lapitan ng kanyang ina, ngunit hindi niya ito pinapansin dahil abala ito sa pakikipaglandian sa isang binata. Naputol ang eksena sa pagkalipas ng maraming taon, nang ang ina ni Nick ay kamamatay lamang at siya ay nasa libing nito. Gayunpaman, hindi siya mukhang malungkot, at pagkatapos ng libing, agad siyang pumunta sa ospital, kung saan siya nagtatrabaho bilang punong surgeon. Ang isa pang doktor na nagngangalang Alan ay naghahanda para magsagawa ng malaking operasyon, sa pag-aakalang si Nick ay hindi darating ngayon, ngunit sa sorpresa ng lahat, si Nick ang namahala sa operasyon at matagumpay itong naisagawa. Pagkatapos, bumalik siya sa mansyon kung saan siya lumaki, na minana niya pagkatapos mamatay ang kanyang magulang. Habang umaakyat si Nick sa hagdan, siya ay pinagmumultuhan ng mga pangitain ng kanyang ina na natutulog kasama ang iba't ibang lalaki sa bahay. Nang hindi na niya makayanan, pumunta siya sa isang bar kung saan nakatagpo niya ang kanyang kasamahan na si Lawrence. Nagsimulang uminom ang dalawa nang biglang napako ang atensyon ni Nick sa isang magandang babae na nagngangalang Helena. Minsan na silang natulog ng magkasama pero simula noon ay hindi na siya maalis sa isipan niya. Naging balisa siya nang makita siya at agad na lumabas ng bar. Kasunod nito, tinawagan ni Nick ang kanyang kasintahang si Anne na nagtatrabaho bilang isang nurse sa parehong ospital na pinagtatrabahuhan niya. Ipinaalam niya sa kanya na nagpasya siyang manatili sa mansyon ng kanyang ina at inimbitahan itong lumipat din. Nasabik si Anne sa balita at agad namang pumayag. Maya-maya, pag-uwi ni Nick, nandoon na siya, nag-aayos ng mga gamit niya. Pagkatapos ay nag-jogging siya sa gabi habang naiwan si Anne para maghanda ng isang romantikong hapunan. Sunod, nagsimulang tumakbo si Nick sa paligid ng bayan at hindi nagtagal ay nakarating siya sa bahay ni Helena. Nilapitan niya ang pintuan at sinubukang mag-doorbell, ngunit masyado siyang kinakabahan. Kaya naman, umakyat siya sa kalapit na puno para makita ng malinaw ang kwarto niya. Mula doon, nakita niya si Helena na umiinom at naghuhubad. Tuwang-tuwa si Nick na nanunood, ngunit biglang nag-iba ang kanyang timpla nang mapansin niyang nakikipag-ibigan ito sa kanyang kasintahang si Ray. Hindi na makatingin pa, tahimik siyang bumaba sa puno at umalis sa lugar. Pagkatapos, naglakad si Nick sa malapit na phone booth at tinawagan si Lawrence. Siya ay walang pag-aalinlangan na nagtanong kung paano niya makukuha si Helena, dahil hindi niya ito maalis sa isip niya. Pinayuhan siya ni Lawrence na huwag sirain ang relasyon nila ni Anne sa isang one-night stand na matagal na ang nakalipas. Nagkunwaring sumang-ayon si Nick at ibinaba ang telepono, ngunit hindi niya mapigilan ang pag-iisip kung gaano kaganda si Helena. Pagkatapos ay pumunta siya sa isang flower shop at pinadalhan siya ng bouquet, kasama ang isang sulat na nag-iimbita sa kanya sa kanyang marangyang party. Pag-uwi ni Nick, nalaman niyang natutulog si Anne sa sopa. Marahan niyang tinakpan ito ng kumot at pumasok sa kanyang silid-aralan para tawagan si Helena. Gayunpaman, nang sagutin niya ang telepono, masyadong kinakabahan si Nick na magsalita at ibinaba kaagad ang tawag. Naniniwala si Helena na may nanloloko sa kanya, kaya nainis siya at itinigil ang pag-iibigan nila ni Ray. Ito ay ikinagalit ng huli, kaya nagpasya siyang pumunta sa bar upang maghanap ng ibang babae. Pagkatapos ay hiniling sa kanya ni Helena na bumili sa grocery para sa kanya, ngunit tumanggi siya. Pagkaalis ni Ray, tinawagan niya ang lokal na tindahan ng grocery para mag-order ng vodka, lime juice, at pomegranate. Kinabukasan, bumalik si Ray upang makita si Helena at inanyayahan siya sa isang club mamaya, ngunit tumanggi siya. Pagkatapos ay ibinunyag niya na dadalo siya sa party sa gabing iyon at aalis siya papuntang Mexico sa susunod na araw. Nang marinig ito, nainis si Ray at sinabing hindi siya nito hahayaang umalis, ngunit idineklara ni Helena na tinatapos na niya ang kanilang relasyon. Hindi matanggap, nagalit si Ray at nagsimulang sumigaw sa kanya. Sinabi pa niya na tumanda na si Helena at wala na ang alindog na dati niyang taglay. Gayunpaman, hindi nabigla si Helena sa kanyang mga salita at pinalayas siya ng bahay. Naputol ang eksena sa gabi nang si Nick ay nagdaos ng marangyang party. Maraming bisita ang dumalo, ang ilan sa kanila ay mga VIP,
ngunit si Nick ay tila interesado lamang kay Helena at sabik na naghihintay sa kanyang pagdating. Samantala, kausap ni Ann ang isang kaibigan, na nagmungkahi na maaaring nagdaos si Nick ng party bilang isang engranding kilos para mag-propose sa kanya. Ito ay nagpasabik kay Ann at umasa siyang ito ay totoo. Maya-maya, dumating si Helena sa party at nilapitan siya ni Nick na may pananabik. Ibinigay niya sa kanya ang kanyang wallet at nagsimula itong sumunod sa kanya na parang tuta. Di nagtagal ay nakatagpo ni Helena ang kasamahan ni Nick na si Russell, isang gwapong binata. Agad silang nagkasundo at nagsimulang maglandian, na labis na ikinainis ng ating bida. Pagkatapos ay pumunta si Helena sa fountain kung saan hinubad niya ang kanyang damit panloob at nagsimulang magsaya sa tubig. Nabighani si Nick sa kanyang kagandahan at patuloy na nakatitig na parang manyak. Pagkatapos, sabay na umalis sina Russell at Helena sa party, na tila upang magmahalan. Nawasak nito si Nick, at bumalik siya sa loob na may malungkot na mukha. Naramdaman kaagad ni Lawrence ang kanyang pagkabalisa at nagtanong kung bakit kailangan niyang imbitahan si Helena at gawing komplikado ang mga bagay. Sa kasamaang palad, narinig ni Ann ang kanilang pag-uusap at nakaramdam ng pagkabalisa. Galit niyang hinarap si Nick, tinanong kung may ugnayan siya sa babaeng iyon. Nag-aalangan siyang sumagot, kaya si Ann mismo ang nakaisip ng sitwasyon at tinapos ang kanilang relasyon. Gayunpaman, walang pakialam si Nick kay Ann at sa halip ay nahuhumaling siya kay Helena. Natuklasan niyang naiwan niya ang kanyang wallet at itinago ito. Hindi nagtagal ay nakatanggap siya ng voicemail mula kay Helena na humihiling sa kanya na ihatid ang kanyang wallet sa airport ng maaga. Kinabukasan, sinadyang dumating ni Nick sa paliparan ng huli, na naging dahilan upang hindi makasakay si Helena. Galit na galit siya sa kanya, ngunit humingi ito ng tawad at nag-alok na aayusin ang susunod na paglipad para sa kanya. Pagkatapos ay tumingin si Helena sa loob ng kanyang wallet at natuklasan na nawawala ang kanyang address book. Ito ay lalong nagpagalit sa kanya, at sinimulan niyang akusahan si Nick na binuksan ang kanyang wallet. Ngunit bigla niya itong inimbitahan sa kanyang bahay para kunin ang address book at nag-alok na ihahatid siya pabalik sa airport. Nag-aalangan si Helena, ngunit dahil kailangan niya ang address book, sumakay siya sa kotse nito. Habang nasa daan, paulit-ulit na nakikiusap si Nick na makipag-date sa kanya, ngunit nilinaw niyang hindi siya interesado. Pagdating nila, hiningi ni Helena ang kanyang address book, ngunit sinimulan ni Nick ang pagsisindi ng mga mabangong kandila at inanyayahan siyang uminom. Sinimulan niya itong murahin, ngunit nananatili itong kalmado at hiniling sa kanya na subukan ng pagkain na inihanda niya. Inihayag din niya na ang address book ay dala niya sa lahat ng panahon. Galit si Helena nang mapagtanto na sinadya niyang mangyari ang lahat para lamang madala siya sa kanyang tahanan. Galit siyang lumabas dala ang address book ngunit sinundan siya ni Nick na nagsusumamo na manatili sa kanya. Si Helena na napuno ay tumayo sa gitna ng kalsada at sinabi sa kanya na hinding-hindi niya siya mamahalin at dapat ay malinaw na pagkatapos ng nangyari sa kanila. Sa kasamaang palad, biglang lumitaw ang isang truck at nasagasaan siya. Ang driver ay tumakas dahil sa takot habang si Nick ay sumugod sa kanyang tabi. Ang eksena pagkatapos ay pinutol sa isang linggong nakalipas kung saan nakita natin ang direktor ng ospital na nakikipag-usap kay Ann at nagtatanong tungkol sa kinaroroonan ni Nick. Isang linggo na pala siyang hindi nagpapakita, na problema para sa ospital dahil siya ang chief surgeon. Inamin ni Ann na hindi na niya ito nakita mula noong party, at binanggit ng direktor na kung hindi siya babalik sa lalong madaling panahon, maaaring kailanganin nilang maghanap ng ibang surgeon upang punan ang kanyang posisyon. Samantala, narinig ni Dr. Alan ang pag-uusap at napagtanto na maaaring ito ang kanyang pagkakataon para sa promosyon. Sa sumunod na eksena, dumating si Alan sa bahay ni Nick, at nag-aatubili na pinapasok siya ng huli. Pagkatapos ay ipinaalam sa kanya ni Alan na kung wala siyang balak na bumalik sa ospital, gusto niyang pumalit bilang punong surgeon. Hiniling niya kay Nick na magsulat ng recommendation letter sa direktor ng ospital para sa kanya. Sumagot si Nick na pag-iisipan niya ito at gagawa siya ng desisyon sa lalong madaling panahon. Maya-maya lang ay nagulat si Alan sa ingay na nagmumula sa loob ng isang kwarto. Tiniyak sa kanya ni Nick na wala ito at sinabihan siyang umalis. Gayunpaman, isa pang kalabog ang nagmula sa silid, na nagudyok kay Nick na sumugod doon. Nakakagulat nang makita si Helena na nakaupo sa isang upuan na nawawala ang kanyang mga paa.
Mabilis na inayos ni Nick ang kanyang posisyon, ngunit sa kanyang pagkadismaya, sinundan siya ni Alan sa silid at natakot sa nakita. Ipinaliwanag ni Nick na naaksidente si Helena at kinailangan niyang putulin ang mga binti nito. Sinabi ni Alan na dapat ay dinala siya sa ospital, ngunit tiniyak sa kanya ni Nick na maaari niyang pangalagaan siya. Para tigilan ni Alan ang pangungulit sa kanya, nangako si Nick na magbibitiw siya sa lalong madaling panahon at magsusulat ng recommendation letter. Inilagay nito si Alan sa isang mahirap na sitwasyon dahil gusto niya ang promosyon. Sa huli, pumayag siyang huwag sabihin ito kahit kanino at lumabas ng bahay. Pagkatapos, bumalik si Nick sa silid ni Helena kung saan siya ay umiiyak at nagkaroon ng nervous breakdown. Sinubukan ni Nick na pakalmahin siya at dinalhan siya ng wheelchair para tulungan siyang gumalaw sa bahay. Gayunpaman, lalo siyang nadismaya at sinimulan niyang batuhin siya ng anumang maaabot niya sa silid. Kahit na umalis na si Nick, ipinagpatuloy ni Helena ang kanyang pagsigaw hanggang sa tuluyang siyang mapagod. Kinabukasan, dumating si Lawrence upang makita si Nick, na ilang araw na niyang hindi nakikita, ngunit hindi sumagot ang huli sa doorbell at nagtago sa loob hanggang sa umalis ang kanyang kaibigan. Samantala, patuloy din ang pagtawag ni Ann kay Nick, ngunit hindi niya pinapansin ang mga tawag nito at kalaunan ay binunot ang saksakan. Maya-maya, habang tinititigan niya ang mga litrato ni Helena, bigla itong dumating at tinawag siyang talunan. Malupit din niyang binanggit na pinagsisisihan niya ang isang beses na natulog sila ng magkasama dahil hindi siya nag-enjoy at hindi siya marunong. Si Nick ay halatang nasaktan sa kanyang mga salita, ngunit siya ay nanatiling kalmado at tinitiis ang bawat insultong ibinabato nito sa kanya. Sa ibang lugar, si Ray ay makikitang balisa na hinahanap si Helena sa paligid ng bayan. Sa kalaunan ay nakarating siya sa grocery store kung saan siya nag-order noon ng mga delivery at humiling na abisuhan siya ng clerk kung makipag-ugnayan siya sa kanila. Isang gabi, naghahapunan sina Nick at Helena nang hindi inaasahang lumitaw si Ann sa labas. Si Helena ay nagsimulang sumigaw na umaasang tutulungan siya ng babae. Gayunpaman, mabilis siyang binusala ni Nick at ikinulong siya sa silid. Pagkatapos ay niyaya niya si Ann sa loob na gustong makipag-ayos sa kanya. Sinimulan niyang akitin siya sa sala at kalaunan ay nagmahalan. Samantala, pinapanood ng nakabusal na Helena ang eksena mula sa maliit na puwang sa pinto. Sa kanilang mainit na sandali, nakita ni Nick ang mukha ni Helena sa mukha ni Ann, at hindi niya kayang tumagal ng kahit 3 segundo. Nahihiya siya at humingi ng tawad, ngunit tiniyak sa kanya ni Ann na ito ay normal. Pagkatapos, nagsimulang kumain ng hapunan ang dalawa habang si Helena ay nananatiling nakakulong sa loob. Maya-maya, tumunog ang telepono ni Nick, na ikinagulat niya. Nagalit siya nang matuklasan niyang sinaksak muli ni Ann ang telepono nang pumasok siya. Sinabi niya sa kanya na ayaw niyang magkaroon sila ng ugnayan at hiniling na umalis siya. Labis itong ikinagalit ni Ann kaya kinuha niya ang kanyang mga gamit at umalis. Habang isinasara ni Nick ang pinto, napansin niyang sumisilip si Ray sa paligid, nakaramdam ng takot. Agad niyang tinawagan ang flower shop at hiniling na ihatid ito sa bahay ni Helena sa kanyang pangalan. Pagkatapos ay bumalik si Nick kay Helena at inalis ang tela sa kanyang bibig. Agad niyang sinimulan siyang kutsain, sinabing hindi man lang siya umabot ng 3 segundo kanina, ininsulto niya ito, na sinabing ganoon din ang nangyari noong nagmahalan sila taon na ang nakakaraan. Galit na tumugon si Nick na ang mga babae ay laging nagsisinungaling at nagpapanggap na nasisiyahan, na maaari niyang gawin. Gayunpaman, malamig na sinabi ni Helena na hindi niya ito mahal at wala siyang nakikitang dahilan para protektahan ang kanyang damdamin. Pagkatapos ay sinimulan niya itong sakalin, ngunit habang ginagawa niya, nakita ni Nick ang isang pangitahin ng kanyang ina sa kanya. Kinabukasan, dumating si Ray sa apartment ni Helena at natuklasan ang mga bulaklak na ipinadala sa kanya ni Nick. Dahil dito, napaniwala siyang hindi si Nick ang salarin, dahil hinahanap din siya nito. Pagbalik sa mansyon, nakita natin na pinutol ni Nick ang mga kamay ni Helena matapos siyang sakalin. Dinalhan siya nito ng mga bulaklak at muling ipinahayag ang kanyang pagmamahal, ngunit malamig na tumugon si Helena na kahit anong gawin niya, hinding-hindi siya nito mamahalin. Sinabi rin niya na kapag nalaman ito ni Ray, papatayin siya nito. Gayunpaman, iginiit ni Nick na walang ibang lalaki ang tatanggap sa kanyang kalagayan o kayang alagaan siya tulad niya. Habang patuloy niyang iniinsulto siya, sinabi ni Nick na kung talagang gusto niyang mamatay siya, tutuparin niya ang kanyang hiling.
Pagkatapos ay naglabas siya ng baril at nagbanta na babarilin ang sarili. Hinikayat siya ni Helena na huminto. Alam niyang kapag itinuloy niya ito, mag-iisa siya na walang mag-aalaga sa kanya. Kaya naman, pumayag siyang tanggapin ang kanyang miserableng sitwasyon at hiniling na ibaba niya ang baril. Si Nick na tuwang-tuwa ay ipinatong ang kanyang ulo sa kanyang kandungan at iniisip na silang dalawa ay nag-iibigan. Sa gabi, nagdala siya ng babae pauwi at sinimulang makipag-ibigan sa kanya sa sala. Samantala, pinapanood ni Helena ang eksena mula sa kanyang silid at napansin ang kanyang sarili na napukaw. Nakakagulat na mahusay ang pagganap ni Nick sa pagkakataong ito, na ikinagulat ni Helena. Kinaumagahan, tinanong ni Nick kung kumusta ang performance niya kagabi, ngunit nagsinungaling siya na hindi niya napansin. Pagkatapos ay sinabi ni Nick na ginawa lang niya ito upang mas mapagsilbihan at mapasaya siya sa hinaharap. Sa mga sumunod na araw, inalagaan ni Nick si Helena sa lahat ng posibleng paraan. Inaayos niya ang kanyang buhok, nilagyan ng lipstick, at isinasama siya sa paligid ng bahay upang matiyak na hindi siya nag-iisa. Binabasahan siya ng mga nobela at sabay silang kumakain at umiinom. Tinanggap na rin ni Helena ang kanyang sitwasyon, alam niyang walang ibang mag-aalaga sa kanya sa ganitong kalagayan. Isang araw, habang sila ay naghahapunan, tinanong siya ni Helena kung mahal niya ito bilang isang babae o isang pag-aari lamang. Sumagot si Nick na mahal niya siya bilang isang babae at handang gawin ang lahat para sa kanya. Pagkatapos ay nagbahagi sila ng isang mapusok na halik at hiniling ni Helena na umorder siya sa grocery. Si Nick ay sumunod at tumawag sa lokal na tindahan para sa ilang vodka, lime juice, at pomegranate. Ngunit naghinala ang tindero nang maalala niyang laging nag-o-order ng mga bagay na ito si Helena. Kaya naman, agad niyang tinawagan si Ray para ipaalam ang sitwasyon. Di nagtagal, dumating si Ray sa bahay at nakita niya sina Nick at Helena na nagtatawanan, na ikinagalit niya. Sinugod niya ang mga ito, ngunit nang makita niya sa wakas ang kalagayan ni Helena, natigilan siya. Inakusahan ni Ray si Nick ng pagkidnap sa kanya at naglunsad ng malupit na pag-atake. Sa kalaunan ay nadaig niya siya at naghanda na barilin siya, ngunit pinigilan siya ni Helena sa tamang oras. Ipinahayag niya na totoong mahal niya si Nick at hindi niya kayang mabuhay nang wala siya. Nang marinig ito, si Ray na naiinis ay itinumba ang doktor at lumabas ng bahay. Sa resulta ng insidenteng ito, hiniling ni Helena kay Nick na gumising, at dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mga mata, ngunit hindi inaasahang nadurog siya ng nahulog na estatwa ng Venus. Pagkatapos ay nagising si Nick sa ospital, at nakakagulat, walang mga pasa sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Dr. Alan at ipinaliwanag na matagal na siyang natutulog at si Helena, na kasama niya, ay nasa kanyang silid pa rin. Ibinunyag ng doktor na ang kanyang operasyon ay tumagal ng 6 na oras, ngunit siya ay maayos na. Nang marinig ito, agad na pinuntahan ni Nick si Helena at nadatnan itong walang malay sa kama. Hinawakan niya ang kanyang kamay para halikan ito, at nalaman natin na ang lahat ng nangyari pagkatapos ng aksidente sa truck ay panaginip lang niya. Ang totoo, tumawag siya ng ambulansya, at si Helen ay sumailalim sa mahabang operasyon. Si Nick naman ay nakatulog sa paghihintay sa kanya. Nagtapos ang pelikula nang siya ay bumalik sa bahay at niyakap ang estatwa ng Venus na iniisip ito bilang si Helena. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.